Hindi lang po katawan ng tao ang nakakasakit. Remember, ang tao ay ginawa ng Diyos na mayroong body, soul, and spirit. Tayo ginawa ng Diyos na mayroong katawan, espiritu, at kaluluwa. Kaya mga kapatid, hindi lang ang katawan na nakakasakit. Pwede rin magkasakit ng ating kaluluwa. So ngayong araw na ito mga kapatid, tayo babalik sa basic, sa pinakasimpleng obligasyon para mapatunayan at pakita kung tayo ay Kristiyano pa rin may tuturing. Let's verify. Ang sabi nga ng Bible, examine. So hindi lang kung ikay may lagnat o may sinat sa katawan, kung hindi dapat i-examine mo rin madalas ang iyong kaluluwa, ang iyong kalagayan sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, getting back to the basic in church, na napapatunay na napaka-importante ng pananalangin sa buhay ng Kristiyano. Sabi nga ng isang kilalang mangangaral, na pagka raw tayo walang prayer life sa harap ng Diyos, tayo po hindi tunay na Kristiyano. Importante rin po ang makita sa ating buhay na nagmamahal tayo ng ating kapwa. Kagabi ay nag-aral po kami ng mga sinulat sa Biblia sa Bagong Tipan tungkol sa bawat isa o sa isa't isa. Loving one another, devoted one another, praise God, encouraging one another. Christianity is not about ourselves. It's not just for personal consumption. Hindi lang pagka nabusog na tapos na. Kung hindi pagka ikay binusog ng Diyos sa kanyang salita, dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa. Pag ikay nabusog, hindi lang para sa iyong kabutihan, kundi para sa bawat isa, sa isa't isa. Not just for you, but for others as well. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. That's so important. If you are a true Christian, na makikita mo sa buhay mo na ikaw ay may concern at meron kang pagmamahal malasakit sa iyong kapwa. At hindi lang sa iyong sarili, kundi sa iyong kapwa. There is importance of caring for other souls, mga kapatid. Also, the importance of living each day in the light of His coming. Na kailangan raw tayo mabubuhay na tayo ay mayroong tinatawag na katapatan na hinahantayin natin ang muling pagbabalik ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Meaning to say, yung kilos natin ay dinomero. Gusto natin ang kilos natin, mga kapatid, ay naaayon po sa ating pinaglilingkurang Diyos na buhay. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah! Self-examination today will happen. Let's check up. Let's have a check-up regarding spiritual health. Kamusta ang ating kaluluwa, mga kapatid? Paul's call to return to the basic in daily living is found in 1 Timothy 6:6-11, ang ating pong binasa kanina. Na sinabi niya ang mga tinatawag na problema na pwedeng sukumin ng Kristiyano at kung hindi siya mag-iingat, baka mawala siya sa pagiging Kristiyano dahil sa matinding pagsusubok na kanyang makakaharap. Kaya sabi ni Pablo, kailangan manumbalik kayo, pag-aralan ninyo, manatili kayo tapat dahil kayo ay dadaan sa pagsusubok. Meron po kasing tagumpay na pinapangalandakan ng sanlibutan sa atin. Pero iba po sa Kristiyano ang tunay na katagumpayan. Meron po nagsabi, ang sabi ni Frederick Buechner, isa pong matalinong tao, mga kapatid, na meron pong sinulat na mga aklat. Ito po sabi niya, the more you take, the world says, ang sabi raw ng sanlibutan, the more you take, the more you have. Yung nasabi ng sanlibutan, lalo kang kumuha at kumabi, mas marami kang makukuha para sa iyong sarili. Christ say, ngunit ang sabi ni Kristo, the more you give, the more you are. Ibig sabihin, sabi naman ni Kristo, pagka ikaw naman nagbigay at nagbahagi, lalo ka naman yumayaman at lumalaki. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Iba po ang patakaran ng sanglibutan sa salita ng Diyos. Kaya dapat doon tayo sa salita ng Diyos palagi nakakiling.
godliness in verse 6, nakita natin, ang pagiging maka-Diyos raw ay napaka-importante. Paano ka magiging maka-Diyos kung hindi ka pa na tumatanggap sa mabuting balita at magandang balita ng Panginoon? Maaaring narito ka ay hindi naman dahil may relasyon ka sa ating Panginoon. Kaya nga, kung nagsasamba ang mga mananampalataya sa church na to, parang medyo na out of place ka. Parang napipil mo, parang nang ingay naman. Parang hindi ko naiintindihan. Pero sa totoo lang, dahil kayo bago pa lang, nauunawaan po namin kayo. Pero kung kayo medyo matagal-tagal na, kailangan na kayo lumalago na sa Panginoon. Kailangan dahil naiintindihan mo na ang Panginoon ay kailangan sambahin. Unti-unti mo nang natututunan ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Nauunawaan mo na yung ingay dito ay merong pong kabuluhan. At yung ingay dito ay banal na ingay na pagsamba sa ating Diyos na buhay. But godliness begin. Ang pagiging maka-Diyos ay nagsisimula lamang kung ikaw ay tumanggap na sa mabuting balita. If you have a relationship with the Lord, ang mabuting balita, ang nilalaman nito ay ang Panginoon Jesus. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay inibig, siya ay nabuhay na naman muli. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay inibig upang mga kapatid, ipakita sa atin ang simbolo ng bautismo sa tubig, sa pangalan niya. At pagkatapos nung siya ay nabuhay na naman muli, pinatunayan niya na hindi po siya kakhang-isip lang, kundi siya'y totoo. Magpunta ka sa mga aklat, mga kapatid, ng history. Magpunta ka sa library. Pag-aralan mo na meron talagang tunay na Jesucristong nabuhay nung nakaraan. Hindi po siya pabula o hindi po siya kakhang-isip lang ng tao na ginawang aklat. Siya po'y tunay na nabuhay, pinako, namatay, inilibing, at ngayon, buhay. Buhay siya. Buhay ang pananalig at pananampalataya kung ito'y nakasandig kay Kristo. Batayan para ikay maging maka-Diyos. Hindi mo magagawa na maging maka-Diyos kung ikay magpapasa lang na aklat, ay magiging maka-Diyos ka na. Ang mga binabasa ko, Pastor, yung mga aklat na mga bestseller, yung mga Christian books, binabasa ko lahat yan. Mula sa simula hanggang tulo. Fast reader po ako, Pastor, hindi ka pa rin magiging maka-Diyos sa pagbabasa lamang. You cannot meditate your way to godliness. Hindi mo pwedeng kayaning magbulay-bulay lang at sa pag-aakala ikay naging malapit na sa Diyos ay naging maka-Diyos ka na. Dahil mga kapatid, ang pagbubulay-bulay o meditasyon, iba po ang Christian meditation sa Eastern meditation. Yung mga gumagawa ng yoga at mga meditation at nagkakaroon pa ng mga kapatid ang paghiwalay ng espiritu ng katawan niya sa kanyang katawan at siya nagiging kalmado raw at kapayapa. Iba po yun. At ikay pwedeng maligaw kung gagawa ka ng ganong meditation. Ang Christian meditation, mga kapatid, is to be filled by the Holy Spirit. Ang Eastern meditation is to empty themselves. Intindihan nyo? Kung doon ka pupunta sa Eastern meditation, emptying. Sa Christian, feeling. Amen. Ay malaking kaibahan po yun. Hallelujah, mga kapatid. Kaya yun po ang ginagawa ng maraming tao para maging maka-Diyos. Pero hindi po yun ang susi para ikaw maging maka-Diyos. You cannot worship your way to godliness. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, ikaw napasama rito at lahat po ay napupuri at nakisabay ka na rin kasi mga kaibigan mo sumasamba rin. Ay naging maka-Diyos ka na. Dahil mga kapatid, alam natin, hindi po yan ang pamamaraan para maging maka-Diyos. You cannot also give your way to godliness. Baka dahil mahina ka, mga kapatid, sa pagsamba, hindi mo pa alam, magbibigay ka na lang dahil may pera ka. But you cannot buy your way to godliness. Because, mga kapatid, but all these things may be part of becoming godly. Yung aking nasabi kanina na hindi maaaring ikay maging maka-Diyos dahil sa magagawin mo yun, ay pwede pala maging parte na maging ikay maka-Diyos kung ligtas ka na. You must be first be saved. Na may relasyon ka na sa Panginoon para yung mga pinanggit ko kanina na meditation, prayer, yung reading, the Word, ay magkaroon ng kabuluhan. Palakpakan
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lakas-lakas natin mga kapatid ang palakpak natin sa Panginoon. All these things that I have mentioned ay parte pa lang ng pagiging makadiyos. Na para natin maunawaan, tanungin natin ang ating mga sarili, bakit ka ba napunta sa church? At depende doon sa sagot mo, kung ikaw nga ay makadiyos o hindi. Makakaya sabihin mo, nandito ako sa church kasi inanyayahan ako. Nandito ako sa church kasi barkada ko naroon sa church. Kaya ako nagpunta sa church. Inanyayahan ako. Barkada ko naroon. Nandyan ako sa church kasi mamaya pagkatapos ng church may basketball. Ang magagandang sagot. Diba? Hindi naman pangit. Kaya ka nagpunta ng church, maganda ang layunin mo. Pero hindi mo natumbok yung dapat mong maisagot na tunay. Kung ikaw'y talagang makadiyos, ito ang dapat mong sagot. Nasa church ako para sambahin ko ang Diyos ko. Kaibigan mong magalit na roon, so okay. So sayang. Siyasatin natin kung bakit tayo narito. At itama natin. Kasi mga kapatid, kailangan mga kapatid na tayo ay nasa salita ng ating Panginoon. Praise God. The Bible is the root for godliness. Ang Biblia mga kapatid ay ruta para tayo ay mapunta sa pagiging makadiyos. Pangalawa, prayer. Everybody say prayer. Pananalangin mga kapatid, napaka-importante para tayo ay maging makadiyos. Ito po mga kapatid, sinasabi ko, pagkatapos maligtas na, may relasyon ka na sa Diyos. Ha? Kasi may mga tao, wala namang relasyon kay Kristo, pero parang makikitaan mo siya na banal, makadiyos, aabuloy. Pero ang problema mga kapatid, wala pong saysayon. Kailangan maligtas ka muna. Ano maligtas muna? Kailangan magkaroon ka muna ng buhay na relasyon kay Kristo para yung gagawin mo, pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, pagsamba, pagpunta sa church, ay maging makabuluhan. Everybody say, makabuluhan. Makabuluhan. Significant. Why? Because you are saved. Hindi mo ginagawa at sa bandang huli sasabihin mo, o kahit walang Diyos, makadiyos ako. Anong klaseng salita yan? Umaasa ka sa iyong sarili. Paano kung naligtas ang iyong sarili? Kailangan magkaroon muna ng relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, worship. This is a route to godliness. Kaya pagka ikaw ay tumanggap sa Lord at naging related na sa Panginoong Jesucristo at nasa iyo na ang Panginoong Jesus, yung pong ginagawa na worship, pag-awi, yung pag-pray ay nagkakaroon na ng kabuluhan. Devotional life is a route to godliness. What is devotional life in the Lord? This is tapat na buhay. Na kahit wala pong nanonood sa iyo, ang iniisip mo lang ang ating Panginoon. Tapat kang ginagawa ang dapat mong ginagawa sa Kanya. With or without audience. Palapakan po natin ang ating Diyos. Godliness is very important. Pero pagiging maka-Diyos, nagiging totoo lang pag ikaw ay niligtas muna ng Diyos. Kasi mayroong mga tao, maraming relihiyon. Sabing maka-Diyos, pero walang relasyon sa tagapagligtas. Then, that's not true Christianity. Hindi po tunay na Kristyanismo po yun. We must be first connected with the Lord. Related. Nakapagsisi, nabautismo sa pangalan ni Jesucristo. At pagka nagsimula ka ng sumunod sa Kanya, doon na lang nagkakaroon ng kabuluhan ang ginagawa mo sa Panginoon. Next word after godliness is contentment. Napakagandang salita. Contentment, yung masiyahan ka sa kung anong meron ka. Kontento ka sa binigay ng Panginoon sa iyo. What a combination, godliness and contentment.
Ano ba yung contentment? Yung masaya ka kahit wala ka kung mayroon sa iba. You are contented with whatever you have. At dagdagan mo pa ng pagka-Diyos, godliness. What a beautiful combination. Hallelujah. The contradiction of those who claim one without the other is found in a person who says he walks with God, yet he keeps on complaining. Ang sabi niya, mga kapatid, ako'y malapit sa Diyos, pero wala na kong ginawa sa araw-araw kung hindi magreklamo at magmuy-muy. O yung taas ng presyo ng bilihin, ang daming problema rito, wala akong pera, o walang nagmamahal sa akin, negatibo palagi. Pero sinasabi mo, ikaw ay Kristiyano. Hindi mo nakukuha, mga kapatid, sa pabigla-bigla ang pagiging maka-Diyos at yung kontento na pamumuhay. Dahil hindi ka pwedeng puro reklamo at sasabihin mo malapit ka sa Diyos. Pero mga kapatid, sa kabilang dako, no one can find true contentment apart from walking with God. Hindi ka naman magiging kontento kung hindi ka naman mapapalapit sa iyong buhay sa Panginoon. Naintindihan natin? If we walk with God closely, that is the only time we can have contentment. Kaya, kailangan bantayan natin itong salitang godliness and contentment. Magiging kontento ka if you walk with God closely. But if you will walk with God closely, you should be what? Related. Everybody say related. Dapat ang ating Panginoon siya na. Kailangan siya na yung sinusunod natin. Nire-respeto natin siya. Sinasamba na natin siya. Bakit? May relationship na. At pag may relationship, yung relasyon gumaganda, pag babantayan at tatrabahuhin. Sa pagbuhay may asawa, mga kapatid, you will agree with me. Sa mga merong asawa na rito, mga kapatid, bakit yung inyong marriage napakaganda? Kasi binabantayan ninyo. Kasi inaalagaan ninyo. Pabayaan mo ang iyong marriage at baka karoon ng problema ang iyong marriage. Agree? Church, contentment is very important. Contentment comes from focusing on what we have. Ang pagiging masaya sa kung anong meron tayo, nakaakma kasi yung ating atensyon dun sa kung anong meron lang tayo. Pero pag ikaw'y diskontento, nakaakma ang iyong pansin dun sa kung ano ang wala sa'yo. Siya nga pong kwento, mga kapatid, yung misis ng bahay, palagi niyang tinatabig yung siko ng kanyang mister. Ang sabi niya, tingnan mo yung kapitbahay natin. Tingnan mo yung dinideliver ng truck doon. Refrigerator. Ang laki yung refrigerator. Tudor pa. Kaya palagi tinatakip ni misis. Tingnan mo, mahalo, sa kapitbahay natin. Ayan, bago na naman appliances nila. Yung refrigerator nila, parang may, pag pinindot mo, may yelong lalabas. Mukat-mukat pagdating ng next week, nandun na naman yung delivery panel. Deliver naman, LED naman ngayon. Yung TV na smart. Yung smart TV, hindi smart telephone. Yung smart TV, mga kapatid, na pagka meron kang wifi, makikita mo lahat yung doon, pwede kang mag-internet doon. Ang sabi ni Mrs. kay Mr. Grabe, meron na naman silang tinatawag na TV doon. Pag dati, ngayon TV. Tahimik lang si Mr. Kasi simple na yung mamumuhay nila . Third week, iba naman na yung diniliver. Hulaan ano. Naku. Sopa naman, mga kapatid, leather. Leather na sopa, kompleto na halos yung bahay. Sabi nung Mrs. kay Mr. Ano ba naman? Sila na lang palagi mayroong bagong bagay sa kanilang bahay. Alam nyo, mga kapatid, pag-abot ng isa na namang buwan, meron pong dinalaro. Kabaong, mga kapatid. Kabaong. Ang sabi ng mister doon sa misis, gusto mo niyan? Gusto mo niyan? Lagyan natin ng wifi. Tahimik, mga kapatid, si misis. Tahimik. Be careful for what you wish for. You be content. Because, mga kapatid, alam ng Diyos ang dapat niyang ibigay sa atin. Hindi mo dapat turuan ng Diyos, alam niya. Kaya kung anong binigay niya sa atin, maging masaya na tayo.
Because if you are discontented, chances are, magsasalita ka. Kung magsasalita ka sa tao, hindi mo pagsalitaan mo rin ng Diyos. Sabi po mga kapatid sa Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. May kapayapaan ka. Kung ang focus mo ay nasa Panginoon, kontento ka sa binigay ng Diyos sa iyo, payapa ka, at palagi ka naman tutulungan at aalalayan at hindi kalilimutan ng ating Panginoon. Contentment ay napaka-importante. Godliness, napaka-importante. Contentment, napaka-importante. Ikatatlo, understanding. Kailangan makita sa Kristiyano yan na ikaw ay maka-Diyos, number one. Hindi ka naging maka-Diyos sa sarili mong kayo, kundi naging maka-Diyos ka dahil niligtas ka ng Diyos, kaya naging automatiko na lang pag-devote mo sa Panginoon, pag-worship, godliness. Contentment. Kung anong meron binigay ang Diyos sa iyo, huwag kang magreklamo. Kung gusto mong umasenso, ay ikay magsikap at wala pong mahirap na masipag. Pag ikaw masipag at ginagamitan mo ng diskarte galing sa Panginoon, yung kahirapan mo ngayon bukas ay wala na. Aasenso ka sa tulong ng ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ka magiging bulugin kung ikaw ay naging maka-Diyos. Sabi nila pag ikaw ay magiging maka-Diyos, walang pera, walang kita, nagkakamali po sila. Hindi po nila naiintindihan ang salita ng Diyos. Dahil ang tunay na mga Kristiyano, yan po ang unang pinag-aasenso ng Panginoon. Hindi para sila maging worldly, kundi sila ay para lalo pang magamit sa kaharian ng ating Panginoon. Church, understanding in verse 9 and 10 of 1 Timothy 6. Understanding. Sabihin niyo sa inyong katabi, understanding. Pag-uunawa. The danger of being rich. Pagka ikaw ay mayaman na, baka ikaw ay kontrolin ng yaman mo. Ang sabi ng Bible, for the money is the root of all evil. Tama? Tama ba? Money is the root of all evil. Correct? Kung tama, sabihin niyo amen. Brother Benedict, hindi nila nahalata. Ulitin ko ha. Money is the root of all evil. Amen? Sabihin niyo sa itong katabi, mali. Lagyan ng tono, mali. Ha? Ang sabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Yung pera na hawak mo, yung pera na nasa wallet mo, kung meron man laman ang wallet mo, hindi po masama yun. Pero pag minahal mo na yung pera, kasalanan. Bakit? Binigyan mo ng halaga na higit sa halaga ng pera yung pera. Ang halaga ng pera magkano? 50 pesos. Sama? Yung pula? Pinahalagahan mo ng 5,000 yung 50 pesos. Bakit? Ang halaga niya 50, pinahalagahan mo na sobra. Ganyan na nangyayari. Minsan sasabihin, okay, i-date kita, bibigyan kita 10,000. Payag ka? Oo, kailangan mo kumandin yan. Anong klase ka? Nabibili ang panahon mo. Dapat may honor ka. Dapat ikaw ay babaeng Maria Clara, Pilipina. Merong honor. Anong kala mo sa akin nabibili? Sa'yo na ang pera mo. Magbebenta na lang ako ng Belekoy at ng Maruya para ako kumita. Hindi ko kailangan ng pera mo marumi. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Pero ngayon, nakalimutan.
ka, kailangan ko. Tapos gagawa ka ng kasalanan. Anong klase ka? At sasabihin mo, Christian ako. Church, mag-ingat tayo. Pwede kang siluin ng pera. We overvalue money. Hindi dapat ganun. Ikaw dapat ang mamuno sa pera na hawak-hawak mo. Hindi pera ang mamumuno sa iyo. At nangyayari yan. Yet this is the goal of many people. Pag yumaman ako, Pastor, bibigyan kita. Oh, come on. Ang tunay na nagbibigay sa gawain ng Panginoon, nagsisimula yan sa panahon na wala ka pa. Nagbibigay ka na. At pagka ikaw ay dumami na ang pagpapala mo, bibigay ka pa rin lalo. Hindi ka nagbabago. Kasi doon sa nagsasabing, alam mo, Pastor, ipag-pray mo ako. Bakit, Brad? Pag naka-abroad ako, Pastor, yung kapilya natin, yung building natin, yung bakod natin, amen, yung kung ano gusto mong bilhin dyan, pagkakaloob ko. Napakarami ko na narinig na gano'n na ako. Pagpunta sa Saudi, ilang taon doon, nagtamasa na marami, nakalimot ko sa Panginoon. At baka hindi naman po talaga may relasyon sa Panginoon, kaya hindi naman siya nakalimot. Talaga, tinutuhanan niya lang na hindi siya related sa Panginoon. Huwag tayong gagawa ng gano'n, mga kapatid. Kung ikaw'y tunay na Kristiyano, pakita natin, hindi ang Panginoon ng ating buhay, ang pera. Ang Panginoon natin, ang Panginoong Jesucristo lamang. Ano sabi? The purpose that the company reaches. Pagka ikaw, mga kapatid, ay yumaman na walang Diyos ang buhay, the care of keeping these holdings, pag-aalala na sobra-sobra. Hindi nyo ba alam, ang ninong namin na isang mega church pastor na pangalan ko ay Pastor Luis Santos ay mayamang tao. Pero wala po silang Kristo noong panahon yun. Di pa nila kilala ang Panginoon. At para siyang merong nervous breakdown. Na hindi niya, natatakot siya na baka may magnanakaw, mayroong ganyan. Natatakot siya sa kanyang sariling multo. So wala pong nagawa ang kanyang kwarta. Samantalang siya ay umaman na ng gusto. Pero mga kapatid, purihin ng Diyos. Nung siya naman nakakilala sa Panginoon at sinabi niya, Lord, dahil sa ginawa mong pagpapagaling sa akin, ako'y maglilingkod sa iyo. At mga kapatid, napakalaki po ng kanyang church na yan. Hallelujah. Isa po siya sa mega church na apostolic po, na galing po sa ministeryo ni Bishop Tony Galimig. Ninong ko po si Pastor Louie. Praise God. Siya po yung mag-usip. Dahil niya siya tunay na blessing sa Panginoon. Alam niya kung paano kontrolin ang pera. Hindi niya pinahintulutan na ang pera ang kumontrol sa kanya. Nakita niyo ba yung drama dito, yung dance natin sa ating John? Di ba yung isang sister natin, matapos siyang sumusunod sa Panginoon nung simula, mayroong isang mama na maraming pera na pinapalipad-lipad na gano'n. Naligaw na yung babae, mga kapatid na yun, na sister natin. Pero bandang huli, salamat sa Diyos, nakita niya pa rin kung sino ang Panginoon. Yun ang dapat mangyari sa atin. Huwag na tayo maligaw. Let's learn from others' mistake. That money, we should not love money, but we should love God, who gives us power to acquire money. Meron marami sa mga mag-anak ang parents. Kaya sumasang-ayon sa akin na meron kong panganib pagka masyado na marami kayong pera. Subukan ninyo manalo kayo, mga kapatid, nung loto. At ipaalam nyo sa inyong mga kapitbahay. Kinabukasan, isang barangay ang inyong kamag-anak. Brother Ray, kamag-anak mo ko. Hindi mo ba ako kilala? Ang dami na naging kamag-anak. Samantalang nung walang-wala ka, kahit yung daga, ayaw kang kaibiganin. Pero nung meron ka ng pera, biglang dumami kaibigan mo. Tunay bang mga kaibigan yan? Mapagbigay yung mga kanyang puring kaibigan. Bibigay sa iyo lahat ng babayaran nila. Uy,
tulungan mo nga ako, marami ka naman may utang ako eh. Tulungan mo nga ako, kahit konti lang, kahit 10,000 lang, Brad. Bilyon naman kinita mo eh, kumita ka, di ba? Napanalunan, etc. At etc. pa. Church, panganib po kung naidudulog nito. Consider the lives of the stars. Meron nga po isang boksingero. Nagpunta sa Maynila yun eh. Sa Cubao, meron po siyang mall. Namatay po ito. At tanggap nung anak niya yung mana, alam niyong ginawa niya sa kanyang pamilya? Tinalikuran niya ang pamilya niya. Kinamkam niya sarili yung mana niya galing sa kanyang amang boksingero. Kita mo yun? Sa ngalan ng pera, pinalimutan ang sariling pamilya. Meron pa nga ako nakita mga kapatid na palabas. Dahil yung isang aeroplano bumagsak, nakita nila na mayroong aeroplano bumagsak, tapos yung bag mga kapatid, $4 million. Sila lang nakakita, magkakaibigan, 3. Ang sabi nila, kailangan, tahimik lang tayo ha. Kailangan tayo lang nakakaalaman dito ha. Alam niyo mga kapatid, nagkasundo sila simula. Pasako sabi ng isa, sige akong bahala mag-ingat. Ako mag-iingat nitong $4 million. Hanggang bandang huli, nagka-windang-windang na. Sabi ng isa, kailangan gusto ko na makuha yung share ko. Kasi broke ako. Hindi naman yan ang usapan natin. Nagkakaroon na ng problema. Ang sabi naman ng Macy, sige, para wag naman mahalata. Doon sa aeroplano, magbalik ka ng $5 million para hindi mahalata. Pagbalik naman, sari-sari problema. To cut the long story short, pinatay ko. Nagpatayan sila. At bandang huli, okay, nagpatayan na. Yung isang natitira na siya na ang bahala doon sa natitirang pera, nalaman niya sa pulisya na mark money pala yung $4 million. Alam niya yung mark money? Hindi mo pwedeng gastusin. Kasi mahuhuli ka na yung pera na ginagastos mo, konektado dun sa aeroplano na crash. So wala siyang magawa, kundi sunugin na lang yung pera at balik na lang siya uli kung anong ginagawa niya. Hanap buhay. Pera na, naging abo pa. Siguro inisip mo, sana ako na lang nakuha ng 4 million. Hindi po yan ang mensahe. Kailangan maging mayaman ka muna sa Panginoon. Yung relasyon natin sa Kanya. Kasi pag mayaman tayo sa Panginoon, hindi ka naman yung papabayaan. Baka higit pa sa $4 million ang kitain mo. Kasi ang Diyos, nagmamayari ng lahat. Lahat. Kaya niya ibigay sa iyo. Kahit na imposible. Kaya niya. Kaya niya. The love of money is the root of all evil. Huwag tayo mga kapatid padaya. Kailangan ang pera o kontrolin natin. At hindi yung pera ang kukontrol sa atin. Tingnan niyo yung mga nangyayari sa mga artista. Mayayaman po. Pero wala po silang contentment. Hiwalay dito, asawa na naman ng bago, nag-night club hanggang maubos ang kwarta, pero walang katuturang buhay. Wala tayo makikitang maganda sa kanila. Bumaling ka na lang sa Panginoon. Alagaan na lang natin ang relasyon sa Panginoon. May katuturan pa at may kapupuntahan pa ang ating buhay at kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Church! Verse 11. Kaya sabi ng Panginoon, mabuhay tayo mga Kristiyano sa papaanong paraan na mayroong kabanalan, righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things that we need shall be added unto us. Number 2, godliness. Godliness is near the heart of God. Dapat yung relasyon natin sa Kanya pangalagaan. Kung kayo dito, panauhin kaibigan, nararamdaman nyo ang Panginoon ay kumakausap sa inyo. Yan ay simula pa lang sa paglapit nyo sa Panginoon. God wants you to be godly. But how can you be godly without a relationship, a connection with God? You can accept God. You can turn your life to God later. After
I preach the message. Faith, kailangan magkaroon ka ng pananalig. Ang eskwela raw ng pananalig ay nagbibigay rin ng kapangyarihan na bigay ng pananalig. If you have faith, you will be given power by the Lord. And you will receive power after the Holy Ghost will come upon us. Love. How we need love. The great need of even churches. Maraming church na medyo lumayo na sa relasyon sa Panginoon. They need the love that comes from God. Righteousness, godliness, and love. Faith. Next, patience. Waiting for God to work out His will. Why is God expecting us to be content? Because if you are content with whatever you have now, mga kapatid, sinasabi mo sa Panginoon, hindi ako nagmamadali, Panginoon. Ako'y naghihintay sa takdang panahon. Ako ay may pananalig na isang araw, yung ninanasa akong pag-asenso ay iyong ipagkakaloob sa akin. Kumpara doon sa nagmumuy-nguy, puro reklamo, paano ka tatanggap ng tugon sa Panginoon? Kailangan ipakita mo sa Diyos na kahit meron kang hinihiling sa Kanya, ay ikay kontento sa kung anong meron ka ngayon. Praise God. Yes, you are praying for a lot of things, dreams, cars, house, a bright future. But it should be in the context of what God has in mind for you. Amen. Kailangan, mga kapatid, kung meron ka man panaginip, kailangan ito ay sumasangkuni sa gusto ng Panginoon para wag tayo maligaw. Now, alam niyo nangyari, mga kapatid, sa mga nanalo sa loto? Biglang yaman. Biglang nawala rin naman yung yaman nila eh. Kasi hindi nila alam kung paano palaguin at panatilihin yung napanalunan nilang kwarta. Kahit gaano ito kalaki. How many lotto winners confess that after winning millions, but they squandered it as fast. Ganon din kabilis nila ginastos at naubos. At ngayon, may utang pa sila. Can you imagine that? At sasabihin mo, hindi mangyayari sa akin kung sa akin mangyari. Mangyayari pa rin. Kasi hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Praise God. Kaya kailangan sumangguni ka sa Panginoon. Lord, kung pagkatiwalaan ko ng ganito kalaking pera, saan ko lalagay? Amen. Basta ako mag-iipon ako. Hindi ko lahat gagastusin sa loan. Hindi ko gagastusin lahat dito sa computer. Hindi ko gagastusin lahat dito sa kung ano ng mga potato chip o french fries. Mag-iipon ako ng allowance ko. Praise God. Palakpakan po natin ang righteousness, godliness, love, patience, and meekness. Pagpapakumbaba. Kailangan, mga kapatid, makita sa ating ang pagpapakumbaba kung gusto natin masabi na tayo talaga ay nasa Panginoon, Kristiyanong tunay. Kasi wala pong mapagmataas na Kristiyano. Ang Kristiyanong tunay mapakumbaba. Mapakumbaba, mga kapatid. Humility, like Moses. Moses is said to be a man God could use till the end. Church, I will end by asking you a question. What is God doing in your life today? Meron ba ginagawa ang Diyos sa iyong buhay sa oras na ito? Kapag dumataan sa matinding pagsusubok? Kung wala ka pang relasyon sa Diyos, I'm not asking if you have a religion, because I agree you have. But religion and relationship are two different things. May relihiyon ka sa Panginoon, sa Diyos. In title lang. Pupunta ka sa simbahan. Yes, may ritual, ginagawa mo, nag-aabuloy ka. Pero hindi ka related, hindi ka connected. Kailangan connect ka para maging makabuluhan at masabi nga, Kristiyano kang tunay. Connected kanino? Sa religion, hindi. Kay Jesus. Kay Jesus. What are your needs today? Ano ka ba pangangailangan ngayon? Sasabihin mo, kailangan mo na naman salapi, pera, allowance. Hindi yan ang tunay mong pangangailangan. Ang tunay mong pangangailangan ay yung kaligtasan ng kaluluwa.
yung maayos muna ng Diyos yung kaluluwa mo. Pag ayos ang kaluluwa mo, mabilis na ayusin ng Diyos ang iyong pangangatawan. Hindi naman pababayaan ng Diyos yung kaluluwa inayos niya, yung katawan mo pababayaan. Pero hindi mo na dapat, katawan lang ang aayusin mo. Napabayaan mo naman yung kaluluwa. Yun ang problema ng maraming tao. Hindi nila nabigyan pansin na mas importante. Ano ang mas importante? Ang kaluluwa. Palakpakan natin